Ang aking kamote na nakatanim sa sandubag. May palaka dito nagkakanlo. Ating dadagdagan ng lupa. Ang lupa ko lagi merong abo. Pampalaman ng kamote. Pampalaman pala yan. Dahil abo ng ano yan? Abo ng ipa ng palay. Kahit abo ng kahoy, mahusay yan. Okay. Yung abo na dinidilig ng abo, maganda magpalaman ng kamote yon. Sa luya, pwede rin yan, ano? Ayun, ako sa luya, sobrang ganda. Tanggal ang sakit ng luya. Ang luya sa mga ano. At pag nasa sandubag lang, babawasan nyo ng dahon. Para susuportahan niya yung kan. Ito yung sustansya, dito dadalhin, di babawasan nyo. Pupunta sa ano? At na yung susuloy, babawasan din nyo kasi hindi kayang suportahan ng sandubag yan pag yan ay maraming suloy. Yan ay nabubulok na dahon ng mga kahoy, dahon ng saging. Pag yan ay lumaman ay kita yan dyan, ano? Hindi, kwan. Kailangan ba butasan itong ang ilalim yan? Butasan yung ilalim kasi pag umulan, mapupuno ng tubig. isang butas lang. Isa lang. Ganda, oh. Yan pala ang maganda sa pagpalaman ng ano, kamote. Sustansya. Yung pinagkot ng manok, oh. May ugat na ang sayang, oh. Mabubuhay pa naman yan, ano? May manok kasi dito na kahanggan na hindi tinatali. Tinitirahan na ng palaka, oh. Pagka ganyan, Malamig. gagandahin ko na. Yung palaka na yan, maganda yan, makakatulong yan dyan. Tingnan nyo, pag sandubag, oh, pwede nyo ibuhol. Para hindi makutkot, ano? Kukut-kut yan kasi ng manok. Kasi pag walang talaga yung manok ay butas. Ay, kanya, hanggang kayang sirain na isang manok ang inyong malaking garden. Kaya itong aking kamote na nasa sandubag. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Guido. Right.